Nasaan? Nasaan ako? Hindi ba't namatay lang ako? Arthur, may nangyaring masama. Samantha ay naaksidente sa kotse. Hindi na siya makakaligtas. Nabuhay muli ako. Nabuhay muli sa mismong araw na naaksidente si Samantha. Samantha, papauwi na siya. Nang biglang lumihis sa daan ang kanyang sasakyan. Ang sasakyan, kasama siya sa loob, ay bumagsak sa isang bangin. Hindi na makilala ang katawan niya. Arthur, sabihin mo sa akin, bakit kailangang magdusa ng ganito ang aming Samantha? Nawalan ng ina ang dalawang batang ito. Ano na ang gagawin nila ngayon? Ako ay muling nabuhay. Nabuhay muli sa mismong araw na nagkaroon ng aksidente si Samantha. Tatay? Nanay, huwag kayong mag-alala. Alam ko napakabigla ng pagkamatay ni Samantha. Ngunit, aako sa pagpapalaki sa ating mga anak at makikita ko silang lumaki. Aalagaan ko kayong dalawa. Pero mga biyenan lang namin kami. Bakit napakabuti mo sa amin? Nanay, nawalan ako ng pamilya noong bata pa ako. Kayong dalawa ay parang tunay kong mga magulang para sa akin. Samantha ay tunay na pinagpala dahil nakahanap siya ng napakagandang asawa. Oo, talaga nga. Arthur, ang batang ito ay madalas kasama si Samantha at kami. Mahiyain siya. Huwag mo siyang pansinin. Ayos lang. Nanay, tingnan mo siya. Ang pagkakahawig niya kay Samantha. Kailangan pang asikasuhin ng tatay mo ang mga bagay-bagay ni Samantha. Dito na lang ako para tulungan ka. Mag-alaga sa mga bata. Si. Tatay, Ako at ang kapatid ko ay natanggap sa mga unibersidad sa ibang bansa. Talaga? Ay, napakagandang balita naman. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Halika, umupo kayo. Bukas, magkakaroon tayo ng tamang pagdiriwang. Si? Inayos ko na rin ang dati ninyong paaralan para magdaos ng seremonya ng pagtatapos para sa inyo. Salamat, tatay. Tatay, Gusto ko ng cake mula sa pinuntahan natin noong nakaraan. ako rin? Siya. Natanggap sina Claire at Chloe sa mga unibersidad sa ibang bansa. Plano kong magdaos ng seremonya ng pagtatapos sa dati nilang paaralan. napakagaling talaga ni na Claire at Chloe. Kung malaman man ni Samantha ang tungkol sa kanyang mga anak na napakagaling ng ginawa mula sa langit, makapagpapahinga na siya ng payapa. Matanda, sa lalong madaling panahon, kailangan nating maghanap ng paraan para mapapunta kay Arthur ang perang yan. Si Claire at Chloe ay sarili nating mga apo. Para sa kanya na alagaan ang kanyang mga biyenan ay tama lang, di ba? Hindi niya malalaman yan, kahit mamatay pa siya. Ang mga batang kanyang pinalaki ng mag-isa ay hindi naman pala kanya. Hehe. Tatay, nanay, anong nakakatawa? Ah, wala lang. Claire, Chloe, halika rito. Tingnan kayo ni Lola. Lola. Lolo. Arthur, ngayon ay ang seremonya ng pagtatapos ni na Claire at Chloe. Ang bawat isa rito ay mga guro o kamag-anak. Ang suot mong relos na napakamahal, sino ba ang gusto mong impresyonin? Eksakto. Tanggalin mo yan ngayon din. Ang mga taong hindi nakakaalam ay iisipin nagpapasikat ka lang. Tatay, nanay, isinusuot ko ang relos na ito para lang kay Claire at Chloe ang magmukhang maganda. Gayunpaman, sa kanila rin naman ito mapupunta balang araw. Chloe, hawakan mo ito para sa akin. Sige! Tatay, at isa pa, ang suot mong yan ay hindi mura, diba? Hubarin mo. Ngayon din. Kung hindi, ang mga taong hindi nakakaalam ay iisipin may kabit ka. Lola. Tatay, nanay, isinusuot ko ang suit na ito para magmukha kayong maganda. Pero, ngayong araw, malamang wala akong oras magpalit.
Tingnan mo, magsisimula na ang seremonya. Laging tahimik si Arthur. Bakit kakaiba ang kanyang ugali ngayon? Arthur, sina Claire at Chloe ay malapit nang pumunta sa ibang bansa. Kaming matatanda ay maiiwan na mag-isa. Hindi ba panahon na para magbitiw ka na sa trabaho mo at umuwi para alagaan kami ng nanay mo? Para naman, ang mga kapitbahay dito ay hindi na magchismis sa likod mo at hindi ka nila itutulak sa panganib. Babalik ako agad para asikasuhin kayong dalawa. Ay, ang galing naman. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang panlasa ng tatay mo ay napakapihikan. Gusto niya ng marangyang handaan araw-araw, na walang paulit-ulit sa buong linggo. Alam ko, ang gusto kasing kainin ng tatay ko ay iba't ibang klase ng itlog. Ilang piso lang ang halaga. Madali lang yan. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman, ako ay talagang mag-aalaga sa inyong dalawa. Sige, magsisimula na ang handaan. Para sa pagtatapos, umupo na tayo. Arthur, dahil napag-usapan na natin, ngayon sa mismong masayang okasyon na ito, may sasabihin ako sa iyo. Tatay, sige, sabihin mo. Sina Claire at Chloe ay malapit nang pumunta sa ibang bansa. Hindi ba sa tingin mo ang pamumuhay na mag-isa sa isang bahay na may 3 kwarto ay medyo malungkot? Eksakto. Paano kung kami ng tatay mo ang lumipat diyan? Para mag-alagaan tayong magkakasama. Nakikita mo? Ang manugang ng mga Miller ay napakamagalang. Kung gayon, kami na lang. Pero tatay, nanay, hindi kayo pwedeng lumipat ngayon. Dahil, naibenta ko na ang bahay. Naibenta? Nabili na. Arthur Vance, ang lakas ng loob mo. Ikaw, bilang manugang namin, bahagi ng mga Miller. Paano mo naisipang ibenta ang bahay? Isang bagay na napakalaki, nang hindi man lang muna kami kinausap. Tama nga. May halaga ba kami sa iyo? May respeto ka ba sa iyong mga biyenan? Tatay, nanay, tingnan ninyo, ginawa ko lang ito para sa mga bata ang mga anak ni Samantha. Si Claire at Chloe ay malapit nang mag-aral sa ibang bansa. Iyon ang buong dahilan kung bakit ko ibinenta ang bahay para ponduhan ang kanilang pag-aaral sa ibang bansa. Ah, ganoon pala ang nangyari. Nasaan ang pera? Paano kung iwan mo na lang kay tatay? Siya na ang mag-iingat. Tama. Ang totoo, napakagastador mo kasi. Kung ako ang mag-iingat, saka lang ako makakampante. Tatay, nanay, hindi naman sa ayaw kong ibigay sa inyo ang pera. Ang totoo, naubos na ang pera. Ano? Paano nangyari iyon? Dapat may natira pa diyan. Ibigay mo, ngayon din. Lola, mali ang pagkakaintindi ninyo sa tatay ko. Inilagay ng tatay ko ang lahat ng pera sa akin at sa kapatid kong trust fund. Trust fund? Tingnan ninyo, dahil sa trust fund na ito, ang kapatid ko at ako, sa susunod na 20 taon, bawat buwan ay makakatanggap ng 1,000 piso. Kaya, nakikita ninyo? Mali kayo sa tatay ko. Ibinigay ng tatay ko ang lahat ng pera sa amin. Tama po, Lola. Natatakot lang ako na baka si Claire at Chloe ay mapagmalupitan sa ibang bansa. Bilang kanilang ama, iniisip ko lang ang kapakanan ng aking mga anak. Mali ba iyon? Malaking pera yan. Si Claire at Chloe ay sarili nating mga apo. Kapag nakuha nila ang pera, parang atin na rin yon. Kahit paano, may takanan. Alam mo kung paano agaan ang mga anak. Sige, mula ngayon, wag nang bumili ng bahay. Mag-arkila na lang. Tigilan ng pag-aaksaya ng pera. G. Vance. Kumusta po, G? Parker? Kumusta? Kumusta? Taos puso kong binabati kita, G. Vance. Ang iyong 2 anak ay natanggap sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Si Claire at Chloe, ang ipinagmamalaki ng buong aming paaralan. Sa tingin ko, walang oras na dapat sayangin. Ang seremonya ng pagtatapos ay dapat magsimula na ngayon. Sige, maupo po kayo. Sige. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa seremonya ng pagtatapos ni Claire at Chloe. Una sa agenda ngayong araw, isang pagpupugay sa kanilang ama. Pakikuha natin si G. Arthur Vance. Salamat sa inyong lahat sa pag-alis ng oras sa inyong abalang schedule upang narito kayo ngayong araw para sa seremonya ng pagtatapos ni Claire at Chloe. Bilang ama ng mga dalaga, nais kong ibahagi ang kaunting karanasan ko sa pagpapalaki. Ngayong araw, Ngayong araw, ang aking anak ay pumasa sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Wala man lang dito ang tunay niyang mga magulang. Hindi tama yon.
Narito na ang aking anak. Hindi ba yan si Samantha na matagal nang patay? Buhay na buhay siya. Oo. Sabi niya wala dito ang tunay niyang mga magulang. Ibig sabihin ba nito? Si Claire at Chloe ay hindi talaga mga anak ni Arthur. Ito. Arthur. Ay, aba, matagal na tayong hindi nagkita. Anak, sa wakas nakauwi ka na. Labis kitang nami-miss. Arthur, akala mo patay na ako, di ba? Pasensya na kung nabigo ka. Buhay na buhay ako. Tatay, anong nangyayari? Siya ang iyong tunay na ama. At ang lalaki sa entablado ay wala kundi isang baog na talunan. Imposible. Lola, totoo ba ito? Lahat ng sinabi ng ina mo ay totoo. Siya ay isang baog na talunan. Ayaw niyang pakawalan ng ina mo, kaya ginawa niya ang aksidente sa kotse. Akala mo ba talagang nagmamalasakit siya sa inyo? Ginagamit lang niya kayo para sa kanyang sariling pagre-retiro. 18 taon akong nagpunyagi at ngayong araw, sa wakas ay naging Chief Operating Officer ako ng Zenith Corporation. Narito ako ngayon para kunin ang aking mga anak. Tatay, totoo ba ang sinasabi nila? Oo, ang sinabi nila ay pawang totoo. Totoo ang lahat ng sinasabi nila. Narinig mo ba yon, mga anak? Halika rito. Tingnan mo ito. Ito ang manika mo noong bata ka pa. Paborito mo yan. Matagal na 18 taon. Sa wakas ay maibibigay ko na ito sa iyo. Nang personal. Heto na. Sa lahat ng mga taong ito, taon-taon akong naghahanda ng regalo para sa iyo. At siya? Ano ba ang ibinigay niya sa iyo? Tatay, Arthur Vance, salamat sa pagpapalaki sa aming mga anak sa loob ng 18 taon, ngunit tapos na yan ngayon. Diborsyuhan mo ako ngayon din. Mula ngayon, magkasama na kaming mamumuhay ng masaya ni Victor. Sige, sumasang-ayon ako. Maghihiwalay na tayo kaagad. Hahayaan kong magsama-sama ang pamilya ninyong apat sa lalong madaling panahon. Makakapaniwala ka ba sa sinasabi niya? Sino bang may matinong pag-iisip ang basta-basta na lang magpapakawala sa anak na pinalaki niya ng 18 taon? Ipamimigay lang. Talagang may kasalanan siya. Ninakaw niya ang anak ng iba, at ngayon hindi na niya kayang itago ang kanyang pagkukunwari. Pero alam mo, kung ang sarili kong anak ay pinalaki ng isang tampalasan ng 18 taon, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko rin siya palalampasin. Tamang-tama ang timing. Nasa akin ang papeles ng diborsyo. Narito, pirmahan mo yan ngayon din. Mula ngayon, patay ka na sa amin. Tatay, ayaw mo na talaga sa amin? Ako ang tunay mong ama. Nakuha na namin. Arthur Vance, ang bait-bait mo naman. Sa lahat ng mga taong ito, kung hindi dahil sa iyo, paano kami magkakaroon ng panahon para buuin ang aming mga sayarera, para magkonekta ng emosyonal gabi-gabi? Victor, hindi pa kayo nakapag-asawa ng maayos, di ba? Dahil ngayon, nandito ang lahat ng ating mga kaibigan at pamilya, ako na ang mag-officiate. Pwede na nating gawin ang kasal ninyo ngayon din. Ano sa tingin mo? Ano ba ang gusto mong sabihin? Tanong pa ba yan? Dapat ngayon lang gumana ang konsensya niya. Puno na siya ng pagsisisi ngayon. Well, dahil sincero ka naman, wala na sigurong dahilan para tanggihan ka namin. Tara na. Tatay? Ngayong araw, hindi lang ako maghihiwalay kay Samantha. Gusto ko ring taos-pusong ipagbunyi ang aking dating asawa at si Victor sa isang matagal at masayang pagsasama. Ito ang singsing ng kasal namin. Ibinabalik ko ito. Sana kayong dalawa ay magpakailanman. Tama na. Wala ka ng kwenta ngayon. Bumaba ka na ngayon din. Layas, las. Teka. Ngayong araw, inimbitahan ko rin ang ilang espesyal na bisita para dumalo sa kasal ng aking dating asawa at ng kanyang kasintahan. Kasintahan? Ikaw ang tunay na kasintahan dito. Nababaliw na talaga siya. 2 bisita pa talaga ang inimbitahan niya. Sino ba siya para gawin yon? Arthur, ano ang ipinahihiwatig mo? Sino ang tinatawag mong kasintahan? Oy, Bakit hindi ninyo tingnan kung sino talaga ang inimbitahan ko? Si tatay namin yan, ang nag-iisang nagpalaki sa amin.
Kaming magkapatid, hindi makakamit ang narating namin ngayon kung wala ang tulong ng aming tatay. Hoy, sino ba tong dalawang to? Isa, Pilay. Yung isa, loko-loko. Sila ba yung tinatawag na VIP? Sa tingin ko si Arthur ay talagang nawala na sa sarili. Arthur, ano ba ang problema mo? Napakasaya ng okasyon. Bakit mo inimbitahan ang dalawang pulubi? Ang dalawang ito ay mga kaklase ni na Claire at Chloe. Ang isang seremonya ng pagtatapos ay hindi kumpleto kung wala ang pagbati ng kanilang mga kaklase. Stella, narito ka na. Sige, sige. Dahil nakuha na natin ang gusto natin, wag na nating patagalin ang handaan para sa pagtatapos ng aking apo. Claire, makinig ka kay Lola. Papasok ka sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Mula ngayon, lumayo ka sa mga taong katulad nila. Tingnan mo kung gaano sila kapangit. Eksakto. Tingnan mo sila. Nakasuot ng mga basura. Kapag yumaman ka na, magkakapit-kapit sila sa iyo hihingi ng pera. Huwag kang magpapaloko. Lola, Lolo, huwag ninyo silang pag-usapan ng ganyan. Mga kaklase ko sila. Claire, makinig ka kay Lolo. Kailan pa nagsinungaling sa'yo si Lolo? Tingnan mo ang dalawang ito. Halatang walang klase. Huwag mong hayaan na hilahin tayo pababa ng pamilya natin. Pero sila, Arthur, kahit nahiwalay na tayo, pinag-aral mo sina Claire at Chloe sa loob ng 18 taon. Kaya ang kanilang mga gastusin sa buhay sa hinaharap dapat, hindi ba't kalahati ang sagutin mo? Hindi kalahati. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa buhay ni na Claire at Chloe. Talaga? Seryoso? Ang galing naman. Arthur, pare ko, hindi ko inakalang gagawin mo ito. Pero, syempre, ikaw ang nagpalaki sa kanila sa loob ng 18 taon. Kahit na lobo ang alaga mo, magkakamay-ayawan ka rin sa kanya pagkatapos ng ganito katagal. Sandali. Hindi pa rin sapat yan. Kailangan niyang sagutin ang aming pondo sa pagre-retiro hanggang sa huling sentimo. Eksakto. Kailangan ko ng pondo para mapalaki ang aking mga apo. Alam mo, Sige, kukunin na lang namin ito mula sa trust fund ni na Claire at Chloe. Ang inyong honeymoon, ako na rin ang sasagot niyan. Tatay, hindi mo pwedeng basta gastusan sila. Ikaw talaga. Bakit kayo kumakampi sa kanila? naku, ano ba? Pera mo pera ko, sina Claire, Chloe. Pamilya tayong lahat dito. Lola, nasa amin ang pera ni tatay. Pero, dapat munang maghintay hanggang sa maging matatag kami bago kami makatulong sa inyo. Ma, alam mo namang lahat ng pera ko ay para kina Claire at Chloe. Kapag nakaayos na sila, pangako, aalagaan ko kayong dalawa. Hoy, hoy, hoy! Nandito naman sina Claire at Chloe, di ba? Natatakot ba kayong mawawala sila? Arthur, Perco. Dahil bukas ang usapan natin ngayon, may isa pa akong sasabihin. Alam mo, gusto naming magkaroon ng isa pang anak ni Samantha at ako. Dahil magaling ka naman sa pagpapalaki ng bata, bakit hindi mo na lang kami tulungan sa susunod? Hindi pwede. Paano mo nagawa yan? Paano mo tratuhin ang tatay ko ng ganito? Tatay, hindi mo pwedeng tulungan silang magpalaki ng anak. Talagang tutulong ako. Ha? Kung pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos natapos na ito, at pareho pa rin ang nararamdaman mo, ay masaya akong tutulong. Sigurado, hindi lang kailangan mong palakihin ang mga anak natin, pero tulad ni na Claire at Chloe, kailangan din nilang makapasok sa mga nangungunang universidad sa ibang bansa. Eksakto, tama yan. Sige, tutulong talaga ako. Nababaliw na ba si Arthur? Nag-aalaga na nga siya ngayon ng mga anak ng iba. Oo, sa tingin ko, isa siyang lalaking niloloko ng asawa at nalulung pa nga sa ganoong kalagayan. Kung wala nang ibang issue, maaari na ba nating simulan ang seremonya ng pagtatapos? Oo, sige, pwede. Magsimula na tayo. Ikalawang bahagi ng seremonya ng pagtatapos, pasasalamat sa pagpapalaki. Pakatanggapin natin ang dalawang binibini sa entablado. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw sa seremonya ng pagtatapos para sa akin at sa aking kapatid. Salamat sa inyong kabaitan. Kami ng aking kapatid ay narito ngayon. Pero ang gusto naming pasalamatan ay ang aming tatay. Pakatanggapin natin ang kanilang ama sa entablado upang marinig ang nasa kanilang puso. Tatay. Claire, Chloe. Pasensya na, tatay. Tito, tinatawag naming ang aming tatay, hindi ikaw. Claire at Chloe, malinaw na sinabi ko sa inyong dalawa. Ang lalaking iyon ang tatay ninyo. Ang totoo ninyong tatay. Tama iyan, mga anak.
Hoy! Sinusubukan bang agawin ni Arthur ang mga apo natin? Kung maglakas loob siya, pupunta tayo mismo doon at hihilahin siya pababa. Claire, Chloe. Sa ngayon, hindi pa oras ni tatay na magsalita. Victor, tungkol naman sa tunay na nararamdaman ng mga bata, ikaw ang dapat makinig. Salamat. Matalino ang galaw mo. Kung maglakas loob kang kunin ang mga apo ko, pagsisisihan mo iyan. Marta, hindi ko kailanman gagawin iyon. Nababaliw na ba si Arthur? Talaga bang ibibigay niya ng ganun-ganun lang ang mga anak na pinalaki niya sa loob ng 18 taon ganun na lang? Tingnan mo si Arthur. Mukhang hindi naman siya galit na galit. Siguro natatakot siya sa ganitong okasyon. Natatakot ng husto. Claire at Chloe. Kayong dalawa may sasabihin ba sa tatay ninyo? Ito, gusto ko lang pasalamatan ang tatay namin sa lahat ng ginawa niya para sa amin sa lahat ng mga taong ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magiging ang mga taong ito ngayon. Sa ngayon, hindi ko man lang maipahayag ng maayos. Pero tatay, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako at si Chloe ay magpupunyagi pa ng mas higit para abutin ang aming mga pangarap para mabayaran ka sa pagpapalaki sa amin. Ganyan ang mga anak kong babae. Pinabati ko sina Claire at Chloe sa wakas ay natagpuan nila ang kanilang mga tunay na magulang. May mga handog ako para sa inyo. Upang hilingin para sa dalawang binibini ang isang maayos na paglalakbay sa hinaharap, si G. Vance ay naghahandog ng 2 pendant na hiyas, gawa mula sa mamahaling hiyas. Chloe, Tatay, para sa iyo. Claire, para sa iyo. Arthur, tingnan mo. Binigyan mo ang mga bata ng napakamahal na mga regalo. Ma, tingnan mo. Ang ganda. Arthur, hindi mo na dapat ginawa iyon. Ang mga ito ay napakahalaga. Bumili ng regalo para kina Claire at Chloe? Walang hindi ko gagawin. Pinapalaki niya ang mga anak ng ibang lalaki. At ang lakas pa ng loob niyang bigyan sila ng mga mamahaling regalo. Sabi ko sa'yo, sinusubukan niyang gamitin ang paraang ito para pukawin ang konsensya ng mga bata. At saka kunin muli ang pagkupkup. Kung ako si Arthur, hindi ko hahayaang ang mga anak kong babae ay pumunta kay Victor. Napakawalang puso ng lalaking yan. May pera ka pa pala para bumili ng pendant na hiyas? May iba ka pang ipon? Tatay, ang mga ito ay binili gamit ang ipon ko mula dati. Tatay, ayoko ng mga regalo. Gusto lang namin kasama ka habang tumatanda ka. Hindi lang ako naghanda ng mga regalo para sa inyo, kundi meron din akong ibang regalo. Iyon ay, pagkatapos ng ilang taong pagsusumikap, natagpuan ko rin sa wakas ang mga tunay na magulang ni Stella at Luna. Stella, isama mo ang kapatid mo sa entablado. Ngayong araw, ang araw ng muling pagkikita ninyo sa inyong mga tunay na magulang. tatay, may tatay na ako sa wakas. Tatay, ibig mong sabihin ay nakita mo ang tunay na magulang ni Stella at Luna? Pero naalala ko sinabi sa akin ni Stella na lumaki sila sa isang ampunan. Ngayon ko lang din nalaman, kaya hindi pa ako nakakapagsabi sa iyo. Maligayang bati sa inyong dalawa. Pagkatapos ng 18 taon, sa wakas ay nakasama na ninyo ang inyong mga tunay na magulang. Ito ba ay para sa amin? Oh, nakita mo, murang quartz para sa mga taong walang kwenta. Ang murang quartz na ito, hindi ko ito kukunin, kahit bayaran mo pa ako. Talagang basura, tulad nitong 2 maliliit na peste. Arthur, bakit mo sinasayang ang pera sa mga regalo para sa kanila? Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti pa ang $100 na iyon ay gamitin mo na lang para magpabango sa iyong mga biyenan. Eksakto. Ang alam lang niya ay gumastos ng pera. Tito, nasaan ang mga magulang ko? Narito sila. Dito. Saan? Tatay, Wag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Luna, Anong lakas ng loob mong itulak ang bata? Arthur! Ang 2 batang ito. Huwag mong sabihing mga anak mo sila. Hindi pwedeng mangyari yon. Kailan pa siya nagkaroon ng panahon para magkaanak? Itinuturing ko silang parang sarili kong mga anak. Kaya pala nagbigay ka ng regalo sa 2 to. Malamang nangaliwa ka noong kasal ka pa. May kabit ka at nagkaanak sa labas. Kaya pala ang ganda ng suot mo. So totoo palang nangaliwa ka ang mga damit na to. Galing sa kabit mo, di ba?
Ikaw ang tatay ko. Bakit kami ni Luna ipinadala mo sa ampunan? Stella, kumalma ka. Alam mo ba kung gaano kami ni Luna naghirap sa ampunan? Alam mo ba? Siyempre alam ko. Kung hindi ko kayo ipinadala sa ampunan, ikaw at si Luna ay mamamatay sa gutom sa kalsada. Arthur, makinig ka. Hindi ko sinasadyang maging mahigpit. Pero sa huli, manugang ka pa rin ng mga Miller. Kahit nawala si Samantha dito, hindi mo pwedeng basta-basta na lang tawagin ang dalawang ito na mga baliw na anak mo. Kumuha ka ba ng basurang babae sa kalye? Tingnan mo lang ang dalawang batang ito. At ang kanilang ina ay marahil ay hindi rin maganda. Arthur, hinihingi ko ang isang paliwanag. Ginawa ko ito lahat para kay Claire at Chloe. Alam mo, si Claire at Chloe ay lumaki ng walang ina. Nag-iisa lang ako. Paano ko mapapanatiling buhay ang pamilyang ito ng mag-isa? Samantha, dapat mong intindihin ang sitwasyon ko. Kahit na para kay Claire at Chloe, hindi ibig sabihin na maaari mong dalhin ang kahit na ano basurang mababa ang klase sa ating tahanan. Ano ang iisipin ng mga tao kay Claire at Chloe? Hindi ako basta-basta na lang tumatanggap ng kahit sino. Siya at ako ay kasal na. Kaya si Arthur Vance ay nagpapadala ng mga anak ng iba sa ibang bansa, pero ang sarili niyang mga anak ay pinabayaan. Hindi naman. Sa tingin ko, may iba pang kwento rito. Naku, ang pagtataksil ay ginagawang parang mabuting gawa, nakakadiri. Wala akong pakialam kung itinago mo ang pag-aasawa mo sa amin. Pero huwag mong kakalimutan ang iyong pangako sa amin. Makinig ka. Narinig ng lahat dito ang sinabi mo. Huwag mong isiping tatakasan mo ang pangako mo. Huwag kang mag-alala. Basta natupad ang mga kondisyon, tutuparin ko ang salita ko. Mabuti naman. Kung wala nang ibang sasabihin ng sinuman, lahat ay kunin na ang kani-kanilang mga anak at umuwi na. Tama. Claire, Chloe, sumama kayo sa tatay. Tama, lahat ay uuwi kasama ang kani-kanilang mga anak. Tama, umalis na tayo. Sandali, ang seremonya ng pagtatapos ay hindi pa tapos. Pinag-aral ko sina Claire at Chloe sa loob ng 18 taon para gunitain ang napakahirap na paglalakbay na ito. Gumawa ako ng isang video. Pakitingnan ang screen. Saglit, makinig ka, Arthur. Ngayon ang seremonya ng pagtatapos ng anak ko. Yung video ng perpektong buhay mo, sarilihin mo na lang at unti-unting tamasahin. Bakit mo pa dinala rito para ipagmayabang? Sasabihin ko sa'yo, gusto mo lang nakawin ng atensyon sa aking apo. Pero ito, sa bandang huli. Ang maingat na inihanda ni Tito. I-play na lang natin. Dahil ganoon ang sinabi ng anak ko, i-play natin pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos. Sunod, magpasalamat tayo sa mga kaklase. Samahan natin ng palakpakan ang kaklase ng dalawang mga binibini, si Stella. Pakinggan natin kung paano niya ilarawan ang mga paghihirap sa kanyang daan patungong paaralan. Stella, nakapasok kami ni Chloe sa international school. Salamat sa iyong pag-aalaga. Malaki ang ambag mo. Tama ka, Stella. Nakarating kami sa puntong ito ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Oo nga pala. Para sa iyo itong pendant na hiyas. Naway dalhin ito sa iyo, isang maliwanag na kinabukasan. Stella, kung hindi dahil sa'yo, ang buhay namin ay mas masaya sana. Stella, anong ginagawa mo? Tigilan mo ang pagpapanggap na mabait sa harap ko. Ikaw. Ninakaw mo ang buhay na dapat ay sa amin. Tang-inang pilay ka. Dapat magpasalamat ka at pinayagan ka naming pumunta sa seremonya ng pagtatapos na ito. Huwag kang magmalaki. Tingnan mo naman kayong dalawa. Nakasuot ng ganyang mga basahan. Kayong dalawa ang mga walang kwenta. Anong kinalaman noon sa mga apo ko? Kasalanan mo yan dahil wala kang silbi. Hindi kayo makakapantay sa aming Claire at Chloe. Hindi. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana naiwan ng walang gamot si Luna at ako para sa aming mga sakit mula pa nang ipinanganak. Hindi sana ako naging pilay at hindi sana nagkaroon ng kapansanan sa pag-iisip si Luna. Tama na, Juan, Stella. Tama si Stella. Kayo ang mga nagnakaw ng buhay nila. Ano naman kung ang mga anak kong babae ay nagnakaw ng buhay ninyo? Anong gagawin ninyo, ha? Akala ninyo'y ang mga pilay na tulad ninyo ay makakapasok sa prestihiyosong universidad. Magpakatotoo kayo. Akala ninyo'y ang mga pugad na manok ay magiging mga phoenix lang dahil nakalapag sa mataas na sanga. Sa anong kakayahan? Akala ninyo'y makakapasok kayo sa kolehiyo? Ha. Arthur, huwag mong sabihing dahil sa dalawang batang ito ay hindi minana ng anak kong babae at ni Victor ang mga superior na gene kaya ipinadala mo sila sa ampunan? Ha. Mayroon nga napakalaking pagkakaiba sa pagitan nila at nina Claire at Chloe. Hindi makakapasok sa kolehiyo si Stella at ang kapatid niyang si Luna ay may kapansanan sa pag-iisip. Kaya pala gusto ni Arthur na itapon sila sa ampunan.
Sabi nga nila, may sakit ng ipinanganak ang mga batang babae. Iyan ang sinasabi nilang karma. Pinabayaan niya ang sariling anak, pero ang anak ng kabit ang pinalaki. Nakakatawa talaga. Narinig mo ba yon? Ikaw ang hindi karapat-dapat na narito. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Tumahimik ka ngayon din. Stella, Miss, pakiusap, kumalma ka. Paalisin mo sila rito. Ngayon din. Ngayon, ang seremonya ng pagtatapos ng aking apo. Umalis na kayo. Nagkaroon tayo ng kaunting hindi inaasahang pangyayari ngayon. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang seremonya. Sunod naman, ang pasasalamat sa mga guro. Pakinggan nating lahat ang sasabihin ng ating dalawang mag-aaral sa kanilang minamahal na guro. G. Parker, kayo ang pinakamahalagang mentor sa buong buhay ko. Kung hindi dahil sa inyong gabay, ang aking kapatid at ako ay hindi makakapasok sa bagong paaralang ito. G. Parker. Kung wala ang inyong pagtuturo at gabay, hindi kami magiging kung sino kami ngayon. Salamat po. Si Claire at Chloe ay dalawa sa mga pinakamatalinong mag-aaral na aking naituro bilang pagdiriwang para sa dalawang pambihirang scholar na ito sa pagpasok sa prestihiyosong universidad. Ako ay naghanda ng isang naka-frame na tula para sa kanila ngayon. Ito na, ang unang linya, maging mataas ang pangarap, mangarap ng malaki. Ang pangalawang linya, sikapin ng bawat araw, huwag magpabeya. At ang pamagat, isang maayos na paglalakbay sa pag-aaral. Ganyan talaga ang inaasahan mo sa isang guro. Napakalinang at pino. Mayroon din akong munting tula para sa inyong dalawa. Naghanda rin ako ng naka-frame na tula para sa inyo. Buksan mo. Unang linya. Pinalaki ang anak ng iba sa loob ng 18 taon. Pangalawang linya. Alam ng lahat na kayo ay mga taksil na manloloko. At ang pamagat. Aba, G. Parker. Ano ba ang ibig sabihin nitong naka-frame na tulang sinulat mo rito? Huwag mong sabihin. Alam na alam niya? Si Claire at Chloe ay mga anak ni Victor. Hoy, G. Parker. Nababaliw ka na. Paano mo magagawang ipagtanggol ang isang walang kwentang ama na ganyan? G. Parker, ano ang ibig sabihin nito? Claire, Chloe. Maligayang pagbati sa pagpasok ninyo sa mga kilalang universidad sa buong mundo. Matandang gago ka. Ano ang ibig mong sabihin diyan? Gusto mong makipag-away? Victor, huwag kang makipag-away. Ngayon ay ang seremonya ng pagtatapos ng aking mga apo. May mga tao tayong nanonood sa ibaba. Anong klaseng guro ang gumagawa ng ganito? Nakakadiri talaga. Eksakto. Itong naka-frame na tula. Ikaw ang sumulat? Tama, ako ang sumulat. Guro ka! Paano mo nagawa ito? Isasakdal kita. Panunumpaan ko. Isinulat ko ang naka-frame na tulang ito ngayon. Dahil sa mga taong katulad mo. Hoy, G. Parker. Oy, G. Parker. Paano mo nasulat ang isang naka-frame na tulang ganito? Grabe na ito. Tayong lahat? Sigurado ako na nagkamali lang si G. Parker. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Nagkamali lang? Sinadya niya iyon. Malinaw na malinaw. Hemp, Tama na. Huwag na nating sayangin pa ang oras sa kanila. Ngayong tapos na ang seremonya ng pagtatapos, dadalhin ko sina Claire at Chloe sa bahay para maghapunan. Eksakto. Huwag mong gambalain ang pag-uusap ko sa aking apo. Kapag natapos na ang seremonya ng pagtatapos na ito, dadalhin mo ang iyong apo, pauwi. Tama na. Tigilan na ang chismis. Umalis na tayo. Tayong lahat, marahil ay nagtataka kayong lahat kung ano ang ginawa ni G. Parker. Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanan. Isang lihim na itinago sa loob ng 18 taon. Sa wakas, lalabas na ito. May video ako para sa inyong lahat. Tingnan ninyo ang screen. Hala, sige na matanda. Sa tingin mo ba ay ligtas na ang pag-alis ni na Samantha at Victor? Sa tingin ko sa oras, dapat nasa labas na sila ng estado. Ay, naku naman. Huwag ka nang mag-alala tungkol diyan. Paano kung malaman ni Arthur na ang aksidente ng kotse ni Samantha ay peke lang pala? Paano niya malalaman? Natatakot lang ako, okay? Natatakot sa ano? Perpekto ang plano natin. Imposibleng malaman niya. Lola? Lolo? Ang aksidente ng kotse ni Samantha noon ay gawa-gawa lang ng pamilya Miller. Posible kayang si Arthur ay alam na ang totoo mula pa noon. Paano nangyari yon? Kung alam niya ang totoo, bakit hindi niya isiniwalat ang mga Miller? Aba, Arthur Vance. Maglalagay ka ng camera sa bahay ko? Ano kung ginawa ko? Ikaw, Kaya pala sinasadya mong nagpipigil?
Anong dapat katakutan? Kahit malaman niyang peke ang aksidente, ano naman? Pumayag ka sa mga kondisyon ko. Wala nang atrasan ngayon. Nangako ako. Basta natupad ang mga kondisyon, tutuparin ko ang bawat pangako. Hindi ako uurong. Mabuti naman. Si Claire at Chloe ang aking mga apo. Ang pag-aalaga sa amin, ang pinakamababa mong magagawa. Naiintindihan ko na, sige. Ang mga Miller ang nagplano ng aksidenteng ito para lokohin si Arthur para alagaan ang kanilang sekretong anak. Ngayon, pinalalayas nila siya at habol pa rin ang pera niya. Talagang walang hiya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko aalagaan ang buong pamilyang ito. Bobo ba siya o ano? Bakit hindi siya lumaban? Tumigil kayo. Baog siya. Anong kinalaman namin doon? Sandali lang. Ang bidyong ito ay walang timestamp at walang pinanggalingan. Paano mo mapapatunayang totoo ito? Para sa akin, peke lang yan. Eksakto. Ayaw lang niya akong alagaan. Sinadya niyang pekehin ang bidyong iyon. Ang pagpapaalaga sa kanya ng aking dalawang napakagandang apo ay swerte niya. Hindi makatuwiran yan. Kung baog siya, saan naman kami nanggaling ni Luna? Tama. Ang pag-aalaga kina Claire at Chloe, ang pinakamalaking biyaya sa akin. Victor, sabi mo peke ang bidyong iyon. Paano naman ito? Pina-check up ko si Arthur ilang araw na ang nakalipas at dapat lumabas na ang resulta ngayon. Ang tagal na, hindi pa rin ako nabubuntis sa kanya, kaya may problema kaya talaga siya. Huwag kang mag-alala. Pinakuha ko na yan sa ospital. Makikita natin pag nakuha na. Nakuha mo na ba? Maasahan ba tong bagay na to o hindi? Relax. Gaya ng tunay ang gawa ko. Espesyalista kami sa pagpeke ng mga sertipiko. Sige kung ganon. Babayaran na kita ngayon din. Samantha, tingnan mo. Kaya pala baog nga talaga si Arthur. Sabi ko na nga ba, ang tagal na, hindi pa rin ako nabubuntis sa kanya, kaya problema nga pala talaga niya. Samantha, huwag kang magmadali. Magkakaanak ka rin. Ano bang sinasabi mo? Baog ba tong si Arthur? Di tayo na lang ang mag-anak at siya ang magpalaki para na rin tayong gumawa ng mabuti. Kasi naman, napakahalaga ng pride ng isang lalaki. Hahaha. Kaya hindi pala si Arthur ang kulang sa lakas, kundi si Victor ang nagpanggap ng resulta para siraan siya. Isang matandang lalaki, gumagawa ng ganyang kalokohan. Kaya alam mo palang si Victor ang nagpanggap ng resulta at nandaya sa'yo, at pinalaki mo pa rin ang mga anak niya. Victor, nagpanggap ka pala ng peking resulta at itinago mo sa amin. Hayaan mong magpaliwanag ako. Anong paliwanag? Paano mo nagawa yan? Kahit na peke ang resulta, ano naman, si Victor ang mahal ko, hindi si Arthur. Ngayon, matagumpay na kami ni Victor sa aming mga karera, at nakasama na namin ulit sina Claire at Chloe. Yung tangang si Arthur, kahit malaman niya ang totoo, ano naman? Ibig mong sabihin, alam mo pala na ang pinalaki mo ay anak ng iba. Siyempre alam ko, At handa ka pa ring magpalaki ni na Claire at Chloe sa loob ng 18 taon? mga kasama, ang pagpapalaki kina Claire at Chloe ay sarili kong desisyon at wala akong pinagsisisihan. Baliw ka ba? Alam mo nang mabuti ang totoo. Bakit mo gagawin ito? Imposible. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang papayag na magpalaki ng anak ng iba. Hindi. Paano kung dalhin niya ang video na ito at magreklamo sa pulis? Sa totoo lang, siya ang nagpalaki kay Claire at Chloe sa lahat ng mga taong ito. At saka, mga laman at dugo mo rin ang mga ito. Hindi maglalakas loob si Arthur Vance na pumunta sa pulis. Ngayong tapos na ang mga formalidad, umalis na kayong lahat. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras dito. Claire, Chloe, umalis na tayo. Sandali, Kakakasundo lang natin, bakit ka biglang umaatras ngayon? Ilabas niyo ang dalawang yan. Ngayon din, lumayo kayo sa mga apo ko. kasama ko ngayon si Claire at Chloe. Arthur, sinusuway mo ang pangako mo. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ni na Claire at Chloe. Kung sasama sa akin sina Claire at Chloe, mamumuhay sila ng marangya at wala silang kakulangan. Akala mo ba makakapagbigay ka ng magandang buhay sa kanila? Ligtas na kinabukasan? Ang kalokohan. Makinig ka sa akin. Ang anak kong babae ay ang CEO ng Zenith Corporation. Arthur, huwag mong isiping ang pagpapalaki sa kanila sa loob ng 18 taon ay gagawin kang tunay nilang ama. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ang tunay nilang magulang. Si Claire at Chloe ay mas magiging maayos kung kasama ako. Hindi mo naman gustong makita silang magdusa, di ba? Sabi niya mas maganda ang buhay kung kasama siya. Mas maganda?
Ayusin mo ang mga alam mo, Arthur. Ako na ngayon ang Chief Operating Officer ng Zenith Corporation. 6 na digit ang kinikita ko kada buwan. Nasa rurok na ako ng karera ko. Arthur, wala ka namang matinong trabaho. Paano mo susuportahan sina Claire at Chloe? Wala ka namang silbi. Ano ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin para sa kanila? Kunin mo na yung mga pasaway mong anak at umalis ka na. Huwag mong subukang hawakan ang mga mahal kong apo. Tama si Samantha. Kung ikukumpara sa akin, sina Claire at Chloe ay mas magiging maayos kung kasama ka. Pero ang asawa ko ang presidente ng Zenith Corporation. Maaring mahirap ang buhay sa akin, pero sa kanya, magiging maayos sila. Si Evelyn Vancian, ang CEO ng Zenith Corporation, isa siyang top-tier na negosyante. Paano kaya nangyari yon? Siguro nabaliw siya dahil sa ex-wife niya at tuluyan nang nawala sa sarili. Ngayon, wala na siyang sinasabi kundi kalokohan. Arthur, nagbibiro ka ba? Malaking tao si Ma'am Evelyn. Bakit pa siya magkaka-interes sa'yo? Anong klasing biro ito? Arthur, ang lakas ng loob mo, Arthur. Anong sinabi mo? CEO ang napangasawa mo? Aha, namatay na ako sa katatawa. Wala kayong kinalaman sa isa't isa. Kahit ano na lang. Sinungaling ka. Huwag mo akong pipigilan na makita ang aking apo. Umalis ka dyan. Umalis na tayo. Tawagan mo ang nanay mo. Sabihin mo, sunduin niya tayo. Siya? Ma, pwede mo na kaming sunduin ngayon. Tapos na. Oh. Mabuti. Papunta na ako. Sigurado ka ba dyan, Ma'am Evelyn? Gusto mong tanggalin si Samantha Miller bilang Chief Operating Officer? Ihanda mo ang kotse papuntang Bayville High School. Opo, Ma'am Evelyn. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa seremonya ng pagtatapos ng aking anak. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na ang seremonya ng pagtatapos ay opisyal ng tapos. Salamat. Yun na yun? Ibig mong sabihin, si Ma'am Evelyn pala ay asawa niya? Imposible. Mayaman ang pamilya ni Ma'am Evelyn. Bakit niya itatago ang isang anak? Eksakto. Claire, Chloe, ano ba ang pinagsasabi ninyo? Nandito ang inyong ina. Tapos na ang seremonya ng pagtatapos. Mga anak, umuwi na tayo. Ano ba ang ginagawa mo? Arthur, napagkasunduan natin kanina na kanya-kanya tayong mag-uwi ng ating mga anak. Binabawi mo na ba ngayon? Siyempre hindi. Ako ay sinusundan lang ang sarili kong mga anak. Tama, may kasunduan tayo. Tatay, kami naman. Stella, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako ang iyong ama. Siya ang totoong ama mo. Hindi pwede. Paano naging magkaibang tao ang mga anak kong babae? Aatras ka na ngayon, ha? Hintayin mo lang. Ang dalawang maliliit mong pasaway wag nang bumalik sa pamilya namin. Hindi ko sinabing sina Stella at Luna ay aking mga tunay na anak. Ikaw ang nagdala ng adoption papers. Bakit biglang pagtanggi? Totoo na ipinadala ko sina Stella at Luna sa orphanage. Pero hindi ko sinabi na sila ay aking mga tunay na anak. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinabi ko lang sa'yo ang totoong magulang mo ay nasa entablado. Tingnan mo. Doon mismo. Alam ko na! Ikaw ang tatay ko! Huwag mo akong hawakan. Luna, Luna. Claire, Chloe, huwag niyo na lang silang pansinin. Sumama kayo sa akin ngayon. Sinabi kong ako ang bahala sa sarili kong mga anak. Huwag mong galawin ang mga anak kong babae. Arthur, huwag mo akong disrespetuhin ng ganito. Ito ang mga anak mo, at itong dalawa ay akin. Huwag mo nang isiping kunin ang mga apo ko. Sina Stella at Luna ay mga tunay na anak mo at ni Victor. Imposible! Talagang hindi. Anong lakas ng loob mo, Arthur? Para makuha ang gusto mo, ginawa mo talagang pekein ang test ng pagkaama? Peke ang resulta ng test na ito. Hindi mo ba nakikita ang opisyal na selyo dito? Peke ito! Talagang peke ito! Ang mga batang babae na iyon ay hindi mga anak ko. Kaya ibig sabihin, siya ang tunay naming tatay. Claire, Chloe, huwag kayong makinig sa manloloko na ito. Tara na, umuwi na tayo kasama si tatay. Tatay, umuwi na tayo. Tara na. Teka, sino ang nagsabing pwede kayong umalis? Victor, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng hininga sa kanila. Kunin mo ang mga apo ko ngayon din, dahil nandito tayong lahat. Ano ang kinakatakot mo? Arthur, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Iwan mo dito sina Claire at Chloe, o tatapusin kita. Teka. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na manggulo sa mga anak ko. Nandito talaga si Ma'am Evelyn. Pinakasalan nga ba ni Ma'am Evelyn si Arthur? Paano nangyari yon? Teka,
Kung asawa nga ni Ma'am Evelyn si Arthur, bakit naman siya ang nag-aalaga sa anak sa labas ng dati niyang asawa? Ay, Ma'am Evelyn, anong ginagawa mo rito? Handa ka na ba, mahal? Tapos na. Claire, Chloe, umuwi na tayo. Teka. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na kunin ang mga apo ko. Ma, ito po ang CEO ng Zenith Corporation. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ma'am Evelyn, ito po ang dati kong asawa, si Arthur. May hindi pagkakaunawaan lang siguro rito, di ba? Anong hindi pagkakaunawaan? Ngayon ay seremonya ng pagtatapos ng mga anak ko. Tapos itong walang hiya ay narito para agawin sa akin ang mga bata. Ang personal kong buhay ay wala kang pakialam. Sinong tinatawag mong walang hiya? Ay, hindi. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag na. Pumunta ka bukas sa departamento ng pananalapi para kunin ang mga gamit mo. Ayaw na kitang makita muli. Ma'am Evelyn, makinig lang po kayo. Siya yun. Siya nga. Sinusubukan niyang agawin ang dalawa kong anak na babae. Nakakapasa lang sa prestihiyosong mga universidad sa abroad. Hoy, wala akong kinalaman dito. Ikaw ang nanloko sa kanya para alagaan ang mga anak mong yan. Paano naging si Arthur Vance bigla ang nagnanakaw ng mga anak mo? Wala kang hiya. Anong karapatan mong sabihin yan? Buong pamilya mo ang sumubok humadlang sa kanila. Bakit ngayon ka natatakot? Totoo ba yan? Ma'am Evelyn, lahat ito dahil kay Arthur Vance. Hindi lang niya inaagaw ang mga apo ko. Pinapasa pa niya sa amin ang sisi. Eksakto. Huwag mong hayaang lokohin ka ng lalaking ito, Ma'am Evelyn. Sekretarya Hayes, simula ngayon, walang sino man sa pamilyang Miller ang magtatrabaho. Sa alinman sa ating mga kumpanya, ay blacklist silang lahat. Opo, ma'am. Ma'am Evelyn, teka, may malaking pagkakamali yata. Walang pagkakamali. Umalis na tayo. Ma'am Evelyn! Ma'am Evelyn! Sandali lang po. Pakiusap, makinig kayo! Tatay, kanina lang. Ano ba yun? Kayo ni Mama ay nananatiling magulang namin, di ba? Claire, ikaw at si Chloe ay palaging magiging mga munting babae ni tatay. Claire, pagod na ang tatay mo. Pag-uusapan natin to sa bahay. Pagdating natin sa bahay, sasabihin ko sa inyo ang lahat, ang buong katotohanan. Sige, kukunin ko na ang kotse. See ya. Tara na. Arthur, ang hirap ng araw mo. Uwi na tayo. Ma'am Evelyn. G. Vance. G. Parker, dahil sa dami ng tao kanina, hindi ako nakapagpasalamat. Hindi ko inasahan na gagawa ka ng naka-frame na tulang ganito. Buksan mo. Ang unang linya ay nagsasabing, nagpalaki ng anak ng ibang lalaki sa loob ng 18 taon. At ang pangalawang linya ay nagsasabing, mga taksil na manloloko, ang kanilang kasiraan ay laganap. Ang paalang na inskripsyon ay nagsasabing, bulag sa katotohanan. Sina Claire at Chloe, ang dalawang batang ito, 6 na buong taon ko na silang tinuturuan. Noong una, narinig ko kay G. Vance kung ano ang kanilang pinagmulan. Talagang nabigla ako, kaya nais kong gumawa ng espesyal na bagay para sa kanila. Salamat, G. Parker. Masyado kang mabait, G. Vance. 18 taon, ang dami ninyong pinagdaanan ni Ma'am Evelyn. Oo nga pala, G. Vance, dapat nang umuwi. Kung hindi, ang pamilyang yon ay magdudulot pa ng gulo. Sige. Paalam, G. Parker. Ano ba ang ginagawa mo? Ginoo, sasabihin ko ulit sa inyo, manatili ka lang dyan. Kung hindi tayo aalis ngayon, makukuha ng iba ang apo ko. Gago ka. Sasabihin ko ulit. Huwag nang gambalain si Ma'am Evelyn. Tapos na. Ma, yung Arthur na yon, paano siya napunta kay Ma'am Evelyn? Nasaktan ko si Ma'am Evelyn. Anong gagawin ko? Alam ko, itong si Arthur ay ang guwapitong itinatago ni Evelyn sa tabi. Isipin mo, wala siyang kwenta. Paano pa siya makikilala kay Ma'am Evelyn? Tama, si Arthur ay walang pera o kapangyarihan. Tiyak na nilinlang niya si Ma'am Evelyn. Ganap na na-brainwash na si Evelyn ng lalaking to. Samantalahin natin to para isama siya sa pagbagsak natin. Sa ganun, Samantha, baka makahanap ka pa ng bagong trabaho. Anong ibig mong sabihin? Magpapadala tayo ng mga reporter para ibunyag siya. Si Evelyn Vance, ang CEO ng Zenith Corporation, ay nakikipagrelasyon sa isang may asawang lalaki. Sirain natin ang reputasyon niya. Tingnan natin kung paano niya pamahalaan, kershit kalaking kumpanya, pagkatapos. Oo. Gawin natin yan. Tara na. Tatay. Kami naman? Umalis kayo! Sino ba ang tatay ninyo? Tatay, sa lahat ng mga taong yon, paano mo nagawa mag-isa? Sana noon pa lang hindi na natin pinalampas.
Ang dalawang yon. Huwag kang mag-alala, Chloe. Tapos na ang lahat ng yon. Arthur, dahil hiwalay ka na kay Samantha at sina Claire at Chloe, ay aalis sa susunod na buwan. Bakit hindi tayo magpakasal sa Grand Crest Hotel bago umalis ang mga anak natin? Ikaw ang bahala, mahal. Ang dami ko nang pinagdaanan sa'yo sa mga nakaraang taon. Hello? Ma'am Evelyn, may masama. Dinala ni na Samantha at ng pamilya niya ang mga reporter sa kumpanya para maggulo. Nandito sila? Paalisin ko sila ngayon din. Chloe, huwag kang padalos-dalos. Arthur, ano ang gagawin natin? Ayusin natin ito ng maayos. Si Evelyn Vance, ang CEO ng Zenith Corporation. Ginayuman niya ang asawa ko. Nagtulungan sila para lokohin ang anak ko at pinatakas siya sa bahay. Tama. Eksakto. Ginagamit niya ang posisyon niya para maghiganti. Pinatanggal pa niya ang aming Chief Operating Officer na si Samantha nang basta-basta. Hindi ko akalain na ganoon pala kabaliw si Ma'am Evelyn sa pag-ibig. Dahil lang sa isang gwapito, pinatanggal niya ang isang mahalagang empleyado. Eksakto. Magre-resign na ako bukas. Kapag ganoon ang among namamahala, ano pa ang magandang mangyayari? At nagbanta siya na kung magtatrabaho ako kahit saan, ilalagay niya sa blacklist ang buong pamilya namin. Ang hirap ng buhay ko. Sina Evelyn at Arthur Vance ay walang puso. Ang sakit-sakit. Tama na. Ito ay ang Zenith Corporation. Hindi ito palengke. Siya yon. Siya ang nag-utos sa mga bodyguard na bugbugin ang manugang ko ng ganito. Dahil lang sa isang lalaki, si Arthur Vance, sinaktan niya kami. Tingnan niyo kung gaano siya kalala. Naapi kami talaga. Huwag kayong mag-alala. Nandito kami. Walang manggahas na manakit sa inyo. Sa dami ng lalaki, bakit naman si Ma'am Evelyn? Ang Sam-Ira ng pamilya. Gumiyuma siya ng may asawa. Napakababa naman yan. Eksakto. At ilalagay sa blacklist ang buong pamilya? Napakalupit naman yon. Tumigil kayong lahat. Si G. Vance ay ang asawa ni Ma'am Evelyn. Hindi siya katulad ng gwapito na sinasabi nila. Huwag kayong gumawa-gawa ng kwento. Si Arthur Vance ay malinaw na asawa ko. Ninakaw ni Evelyn ang asawa ko sa akin. Tama. Palabasin si Evelyn at mag-sorry. At gusto namin ng bayad pinsala, kulang ng isang kusing, at kakasuhan ko kayo hanggang mamatay. Sekretarya Hayes, bigyan niyo kami ng makatwirang paliwanag. Tama na. Lahat, kunin nyo ang mga cellphone nyo. Tingnan nyo ang mga balita ngayon. Tingnan nyo kung sino talaga sila. Si Evelyn Vance, CEO ng Zenith Corporation, ay ikakasal kay Arthur Vance sa loob ng isang buwan. Sandali lang. Hindi ito totoo. Sinasabi bang ikakasal si Ma'am Evelyn sa asawa ng iba? Teka, parang may kwento pa rito. Imposible! Si Evelyn, hindi pwedeng pakasalan niya si Arthur Vance. Balita ngayon lang, ang CEO ng Zenith Corporation na si Evelyn Vance ay ikakasal. Sa prestihiyosong Grand Crest Hotel isang buwan sa Bayville. Ang mapapangasawa niya ay walang iba kundi si Arthur Vance, ang kanyang partner sa loob ng 18 taon. O, di ba? Sabi ko sa'yo, totoo. Si Ma'am Evelyn. Siya. Mga miyembro ng press, hindi ba ninyo nakikita na ang babaeng ito ay si Samantha Miller, ang babaeng sinasabing namatay sa aksidente sa sasakyan 18 taon na ang nakalipas? Tama. Hindi ba ikaw si Samantha Miller, ang nawala 18 taon na ang nakalilipas? Naalala ko yung kwentong iyon. Namatay si Samantha Miller 18 taon na ang nakalipas sa pagbagsak ng sasakyan sa bangin. Paano ka nabubuhay? Pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ikaw, Samantha Miller, nagpanggap kang namatay 18 taon na ang nakalipas. Anong problema kung magkasama si G. Vance at si Ma'am Evelyn? Ang totoo, nagkaroon ng relasyon si Samantha sa lalaking ito at ginawa ang aksidente sa sasakyan para lokohin ang lahat. Kaya hindi lang ikaw nandaya, niloko mo pa ang sarili mong asawa. Diyos ko. At hindi lang yun. Sinubukan pa ni Samantha na ipaalaga kay G. Vance ang mga anak niya sa kanyang kabit. Kaya sila ang tunay na mga taksil na manloloko. Hindi yan totoo. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Narito ang ebidensya. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Maniniwala ba kayo sa CEO ng Zenith Corporation o sa sinungaling at mandarayang ito? Mga guwardiya, palabasin ninyo sila. Ngayon din. Huwag ninyong hayaang madumihan ang sahig ng Zenith Corporation. Hindi yan ang nangyari. Pakiusap, hayaan ninyo lang akong magpaliwanag. Sabi ko nga, ang CEO ng Zenith Corporation ay hindi kailanman gagawa ng ganoon. Kaya sila pala ang nagsisinungaling. Eksakto. Palabasin ninyo ang mga istorbador na ito mula rito. Labas! Labas! Hindi ko inakala na ang katotohanan ay magiging ganito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming may report ng tama ang lahat ng nangyari ngayon. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Binabalaan ko kayo, huwag nang bumalik sa Zenith Corporation para gambalain ulit si Ma'am Evelyn at G. Vance. Kung hindi, sa susunod. Hindi na ito magiging simpleng pagpapalabas lang.
Anak, anong gagawin natin? Imposible. Hindi maaaring pakasalan ni Evelyn si Arthur. Siguro si Arthur Vance ang nanloko kay Ma'am Evelyn. Kung hindi, paano maaaring pakasalan ni Ma'am Evelyn ang lalaking iyon? Ang babae at ang lalaki, bagay na bagay. Nagpanggap na aksidente sa sasakyan para lokohin ang sariling asawa. Ang mga taong katulad niya ay karapat-dapat mamatay. Oo, tigilan niyo ang paghahagis ng mga gamit. Sige na, sige na. Mas mabigat pa. Huwag niyo silang patawanin. Tara na, tara na, tara na. Victor, Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana kailangang makipaghiwalay ng anak ko kay Arthur Vance. Hindi sana ako. Nawalan ng dalawang napakagandang apo. ayos na tatay. Hindi ba sapat na ang gulo ng pamilyang ito para sa iyo? Pareho kayo. Tumigil na sa pagtatalo. Tatawagan ko si Arthur Vance. Speakerphone. Paumanhin, ang numerong iyong tinawagan ay hindi sumasagot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Binabaan niya ako. Anong gagawin natin ngayon? Posible kaya ang dalawang batang iyon ay talagang mga apo ko? Nanay, tatay, naisip ko na. Siguro si Arthur Vance ay nalaman na siya'y may kakayahang mag-aanak at pagkatapos ay nagkaroon ng dalawang batang may kapansanan. Hindi niya matanggap, kaya gumawa siya ng pekeng dokumento sinusubukang nakawin ang aming mga tunay na anak mula sa amin. Oo, iyon nga siguro. Kaya ibig sabihin, sina Claire at Chloe ay mga apo ko pa rin. Siyempre nanay, tanging ang mga gene namin ni Samantha ang makakapag-produce ng napakahuhusay na mga anak. Kaya iyon pala ang nangyari. Ngayon naiintindihan ko na. Yamang si Arthur Vance ay hindi ibabalik sina Claire at Chloe, gagamitin natin sina Stella at Luna para takutin siya. Tama. Hindi ako naniniwala na si Arthur Vance ay manonood lang habang inaabuso ang sarili niyang mga anak at walang gagawin. Ha ha. Makatwiran. Pupunta ako ngayon at kukunin sina Stella at Luna. Isang buwan mula ngayon, guguluhin ko ang kasal ni Arthur Vance at gagawa ng malaking eksena. Mahal, ang ganda-ganda mo ngayon? Arthur, 18 taon. Ngayon, sa wakas, makakaya ko nang tumayo sa tabi mo, sa liwanag, at maging asawa mo. Halika na. Magsisimula na ang seremonya. Mga pinagpipitagan ng panauhin, mga ginang at ginoo, malugod kayong tinatanggap sa kasal ni na Arthur Vance at Evelyn Vance. Bigyan natin sila ng mainit na pagbati habang sila'y lumalakad sa entablado. Kami ni Arthur ay nagmamahalan ng 18 taon. Nakakalungkot na hanggang ngayon pa kami naghintay. Pero, sulit ang bawat segundo. Baka hindi kayo masyadong nakakakilala sa akin o hindi man lang alam kung kailan namin ni Evelyn isinilang sina Claire at Chloe. Mamayang gabi, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng sagot. Teka. Kung akala mo itatawagin kang nanay at tatay ng mga anak ko, hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa ibabaw ng bangkay ko, Ikaw na naman? bastos ka. Pinadala mo ang sarili mong mga anak sa labas sa isang ampunan para lang makuha ang mga anak ko na tawagin kang nanay at tatay at alagaan ka kapag matanda ka na. Maghintay ka. Claire at Chloe, mga anak ko kayo. Walang hiya ka! Ibalik mo sa akin ang aking mga apo! Ang Stella at Luna ang mga may dugo mo at hanggang ngayon, nagbabalak ka pa rin agawin sina Claire at Chloe. Arthur Vance, kailangan kong sabihin, ang galing mo talagang magplano. Noon, pinalitan lang ni Victor ang medical report mo. At nagtampo ka? Kaya pinalitan mo ang sarili mong dalawang anak ng mga anak namin ni Victor. Gaano ba kababaw ang puso mo? Hindi ba yan ang mag-asawa sa balita? Ang mga taksil na manloloko, ang kapal ng mukha nila, na makipagsabayan sa kasal ni Ma'am Evelyn. Sasabihin ko sa iyo. Siguradong sinusubukan nilang makiangkas kay Ma'am Evelyn. Pero alam mo ba, hindi mahalaga. Nakita na namin ang maliit mong laro. Stella, Luna, lumabas kayo at makilala ang totoong tatay ninyo. Arthur Vance, akala mo ba hindi namin alam? Sina Stella at Luna. Ang totoong mga anak mo. Arthur Vance, kahit ang isang mabangis na tigre ay hindi kakain ng sarili nitong anak. Paano mo matitiis na panoorin ang sarili mong laman at dugo na magdusa sa lahat ng pang-aalipusta at mabuli? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Alinman ibalik mo sina Claire at Chloe o panoorin mo ako habang pinapalo ko hanggang mamatay ang dalawa mong anak. Siya, Talaga? Handa kang ibalik ang aming mga anak? Kung gayon kami? ngayon din, panoorin kita habang pinapalo mo
hanggang mamatay sina Stella at Luna. Hindi naman sila ang totoong mga anak ko. Bakit ko iintindihin? Arthur Vance, walang puso ka. Mga anak mo yan. Wag! Tigilan mo yan! Wag mong saktan si Luna! Hindi ko yan mga tunay na anak. Bakit ko iintindihin yan? Suntukin mo? Ano pang hinihintay mo? Bugbugin mo hanggang mamatay. Ito hindi titigil hanggat hindi nasasaktan. C. Di bugbugin mo hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na wala siyang pakialam. Si Arthur Vance, ikaw ang nag-utos nito sa akin. Huwag mo akong saktan. Huwag. Huwag mong saktan ang ate ko. Huwag mo akong saktan. Alam kong ikaw ang tatay ko. Nakikiusap ako, pakiusap. Iligtas mo si Luna, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo ng nakaluhod. Ano na to ngayon? Nagkakaroon na ng pakialam? Umusog lang ako ng kaunti. Ganyan. Mas nakikita ko ng maayos. Arthur Vance, matigas pa rin ang ulo? Sige, kaya't hahayaan kitang makita kung paano ko bugbugin hanggang mamatay ang mga anak mo. Ang kamay ko. Parang nabalik. Arthur Vance, aminin mo na, mga anak mo nga yan? Talagang napakasama ng pamilyang ito. Sinusubukan nga nilang patayin sila, sa tingin ko. Wala talagang reaksyon si Arthur Vance. Talaga bang kanya ang dalawang batang iyon? Hindi tiyak iyan. Arthur Vance, matigas pa rin ang ulo? Ayaw pa rin aminin ha? Sige. Tuloy-tuloy lang ang paghampas ko sa kanila. Sandali. Hindi mo matiis. Ibalik mo sa akin ang mga anak kong babae. Hindi sila sa iyo. Walang magagawa ang pangangamkam. Tama yan. Kapag ibinalik mo na sa amin sina Claire at Chloe at nasa mga Miller na sila, baka kung maganda ang aking pakiramdam, papayagan kitang makita sila ng ilang beses pa. At lahat ng ipinangako noon, walang kahit isang bagay ang pwedeng mawala. Oo, hindi ba't kumapit ka sa isang mayamang babae? May pera siya. Hayaan mo siyang gumastos para suportahan ang buong pamilya natin. Hindi dahil mabait ang puso ko. Panahon na lang ito para ilahad ang katotohanan. Marahil ay nagtataka ang maraming bisita kung bakit nagmamahalan ng 18 taon sina Evelyn at ako, ngunit hindi kailanman nagpahayag sa publiko. At kailan nga ba namin naging anak sina Claire at Chloe? May ilang bisita pang naghihinala na hindi talaga anak ni na Evelyn. At ako, sina Claire at Chloe. Ngayong araw, samantalang nagkakagulo ang aking dating asawa at ang kanyang kasintahan sa kasal, nag-imbita rin ako ng mga notaryo para maghatid ng isang malaking regalo sa aking dating asawa at sa kanyang pamilya. Ang resulta mula sa Bayville General Hospital ay nagpapakita na sina Claire at Chloe ang tunay naming mga anak ni Evelyn. Hindi naman talaga sila mga anak ninyo. Kinukumpirma ng aming ospital na sina Claire at Chloe ay tunay na mga anak ni na G. Arthur Vance at Ma'am Evelyn Vance. Peke ang report na ito, inaasahan ninyong maniniwala lang kami sa inyo? Tama. Sina Claire at Chloe ang aking mga apo. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon na mangyari, ako ay nag-anyaya ng tauhan mula sa notaryo na pumunta at mag-notarize ng resulta ng paternity test. Nanotaryuhan ng Bayville Notary Office. Ang resultang ito ay kinumpirmang tunay at may bisa sa batas. Imposible. Talagang imposible. Hindi akin sina Claire at Chloe. Nasaan ang tunay kong mga anak? Sabi ko na sa inyo noon pa, sina Stella at Luna, ang tunay ninyong mga anak. Mga anak ko, paano naging dalawang babae? 18 taon na ang nakalipas. Ginawa ninyong peke ang report at itinapon ang inyong mga anak sa labas sa aking pintuan. Inaasahang ako ang magpapalaki sa kanila. Alam ko na ang lahat ng ito mula pa noon. Ma, tigilan mo ako. Samantha, ayos ka lang ba? Ang totoong mga anak ko sina Claire at Chloe. Karapat-dapat sa kanila yan. Kaya pala ang mga taong inaatake nila kanina ay sarili nilang laman at dugo pala. Sabi ko na nga ba, ang mga anak ni Ma'am Evelyn ay hindi talaga magmumukhang ganoon. Ang buong pamilyang yan, gusto lang nilang lokohin ang Zenith Corporation. May notaryo ka pala, mga tauhan lang yan na inupahan mo. Eksakto. Inihiling namin na huwag mong pagdudahan ang aming profesionalismo. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mong sabihing si G. Vance at si Ma'am Evelyn ay lihim na ikinasal na sa loob ng 18 taon. Ngayong napatunayan na namin na sina Claire at Chloe ay aming mga tunay na anak ni Evelyn. Oras na para ibunyag ang buong katotohanan. 18 taon na ang nakalipas. Napangasawa ko si Samantha. Ilang buwan matapos ang kasal, nagkunwaring aksidente sa sasakyan at tumakas kasama ang kanyang kasintahan, si Victor. Noong kami ay mag-asawa, ginawa mo ang isang medical report na nagsasabing baog ako. Pagkatapos, ipinadala mo sa akin ang iyong mga anak sa labas, sa akin, at ipinakilala bilang akin. Inaasahan mo pang ako ang magpapalaki sa kanila. Para sa iyo. Inaasahan mo talagang ibang tao ang magpapalaki ng mga anak mo para sa iyo, mga manluloko. Akala ko nagsisinungaling ka sa akin. Kaya pala hindi ka naman baog? Peke ang lahat. Buti na lang,
Nalaman ko ng maaga at nagpaulit ng pagsusuri. Naglagay pa ako ng mga kamera sa bahay ng mga Miller. Kung hindi, paano ko malalaman ang buong katotohanan? Sa wakas, ipinadala ko ang iyong dalawang anak sa labas sa isang ampunan. Pagkatapos noon, umibig ako kay Evelyn at ako lamang ang nagtayo ng Zenith Corporation, kaya kami nakarating. Sa kung nasaan kami ngayon, Kaya, ang Zenith Corporation ay itinayo mismo ni G. Vance. Tiniis ni G. Vance ang hapdi ng pagtataksil ng kanyang asawa at itinayo ang kanyang imperyo mula sa wala. Talagang malakas siya. Talagang hindi ka panipaniwala. Oo, ang tagumpay ng Zenith Corporation. Lahat iyon ay dahil sa aking asawa. Matalas ang mata niya sa negosyo. At pinapatakbo niya ito ng propesyonal. Kung wala siya, hindi ko kailanman mapapatakbo ang kumpanyang ganito kalaki, nang mag-isa. pagkatapos kaming magsama ni Evelyn, agad naming tinanggap sina Claire at Chloe. Para maiwasan ang pamilya mo na makagambala sa aming kapayapaan, itinago namin ito sa lahat ng panahong ito. Niloko mo ako. Paano mo nagawa? Arg, Oo nga pala. Para mabigyan kayong dalawa ni Victor ng eksaktong gusto ninyo, napirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyong ito at opisyal na ng may bisa ang mga ito. Hindi. Imposible iyon sa lahat ng mga taong ito. Ilang beses ba akong nagbantay kina Claire at Chloe? Ilang regalo ba ang ibinigay ko para sa kanila? Lahat iyon. Pakitang tao lang iyon. Victor, niloloko ka lang. Sa loob ng 18 taon. Hindi. Imposible yan. Alam ko pa nga ang paborito nilang mga laro. Peke ang lahat yon. Ang mga paborito nilang asignatura. At mga card ng ulat. Peke ko ang lahat yon. Imposible yan. Kahit ang mga paborito nilang regalo sa kaarawan. Inayos ko ang lahat yun ng maaga. Hindi. Hindi pwede yan. Tito Arthur, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang nanay at tatay mo at ang mga lolo't lola mo ay nandito mismo. Tama. Nakalimutan kong banggitin. Dinala kita sa ospital para magpa-check up. Minana mo ang kondisyon mo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang masamang genes ng tatay mo. DSP. Ito ay wala kundi mga dahilan mo, Arthur. Walang puso ka. Alam mong may sakit sila, pero ayaw mong bayaran ang kanilang paggamot. Kailangan kong alagaan sina Claire at Chloe. Wala akong oras para sa mga anak mo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang mga magulang na nag-iwan sa iyo. Lahat ito ay kasalanan mo. Sinira mo ang buhay na dapat naming magkapatid. Lahat kasalanan mo. Evelyn, tuloy na natin ang kasal. Sekretarya Hayes, paalisin ang lahat ng walang kinalaman sa kasal na ito dito. Samahan ninyo silang lumabas. Tara na. Huwag kang mag-alala. Gusto mong masuntok? tama na, tama na. Tigilan mo na yan. Bakit hindi mo siya sinuntok kanina? Ano ang ibig mong sabihin? Manahimik ka na lang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mawawala ang mga anak kong babae at ang trabaho ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang mga apo kong babae. Mamatay ka sana. Ikaw dapat ang aming ama, pero kami ng anak kong si Luna ang sinaktan mo. Hindi mo karapat-dapat na tawaging tatay. Sige. Kumalma kayo. Tingnan ninyo. Ilang taon na akong naninirahan kasama si Samantha, kaya karapat-dapat akong bigyan ng kredito sa aking pagsisikap, di ba? Kredito? Pagsisikap? Huwag mong sabihing hindi mo alam ang mga ginawa mo? Kung hindi dahil sa'yo, bakit ko ipagpapanggap ang aksidente sa kotse at magwawakas sa ganito? Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima ka. Mahal, bakit ka pa makikipag-usap sa walang kwentang to? Anong gagawin natin? Nandiyan pa sa loob sina Claire at Chloe. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito at hayaan silang makalusot. Naisip ko na, dahil hindi natin makuha ang custody kina Claire at Chloe, kukunin na lang natin sila pabalik. Pagkatapos ng kasal at umalis na ang mga security, kukunin na lang natin sila. Eksakto. Tara na. Samantha, nanay, tatay. Anak ko. Sino ang tinatawag mong anak mo? Umalis ka na. Arthur, ang dami mong pinagdaanan. Ayos lang. Sulit naman ang lahat. Ngayon, matatawag na kitang asawa ko. Sa harap ng lahat. Grabe, kayong dalawa parang mga teenager. Itabi nyo na lang yung pagmamahalan nyo sa bahay. Ay, ikaw naman. Uwi na tayo, mahal. Teka. Arthur Vance, kahit anong mangyari ngayon, dadalhin ko sina Claire at Chloe. Subukan mo. Mga minamahal kong apo, halika kayo sa lola. Sige na, bilisan nyo. Halika rito. Ngayon din.
Arthur, nagsisinungaling ka na naman sa amin, ha? Ako si Arthur, isang lalaking may salita. Lahat ng mga kondisyong pinagkasunduan ninyo, basta't natupad ang mga iyon, kaya kong gawin ang lahat. Pero natupad ba ninyo? Baog na talunan ka! Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa amin. Naglalaro ka ng salita ngayon? Hindi mo ba sinasabi kanina na kahit ano ang gawin mo, kukunin mo sina Claire at Chloe? Eh paano? Kung sa kulungan? Kulungan? Ang suspect, si Samantha Miller. Samantha Miller, George Miller, Martha Miller. Pinaghihinalaan namin kayo ay sangkot sa isang kaso ng paninirang puri at panloloko. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Gago ka, Arthur! Tinawag mo talaga ang pulis. Talagang tinawag mo ang pulis? Makipagtulungan sa investigasyon. Dalhin ninyo sila. Arthur! Magbabayad ka para dito. Mahal, mga anak ko, naasikaso na ang lahat. Umuwi na tayo. Samantha, ano bang nangyayari? Lumayo ka sa akin. Arthur, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sumpa ko, hindi na kita guguluhin pa. Arthur, ang mga magulang ko, matatanda na sila. Hindi sila pwedeng makulong. Sige, tungkol naman kay Claire at Chloe. Ayaw ko na sa kanila. Okay? Pagkatapos ng lahat, ako'y naging iyong biyanan sa loob ng mahigit 10 taon. Isipin mo ang ating nakaraan. Bigyan mo lang kami ng pagkakataon. Eksakto. Ano pa ba ang gusto mo? Humihingi na nga kami ng tawad. Kami ang may kasalanan sa lahat. Magluluhod na ako. Arthur, wala na kaming hihilingin pa. Hindi na ako makikipag-away sa iyo tungkol kay Claire at Chloe. Pakiusap, nakikiusap ako. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Tatay, paano kung... Patawarin kayo? Sige, paano kaya sa susunod na buhay? Mahal, umalis na tayo. Arthur, patawarin mo ako ngayon. Pakiusap. Ayokong makulong. Tumayo ka. Pataasin ninyo sila. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Victor, kami ay mula sa Departamento ng Pulisya ng Bayville. Kasalukuyan naming pinaghihinalaan ikaw at si Samantha Miller sa pagsasabuatan sa panloloko. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Wala akong ginawang masama. Ako ay isang marangal na tao. Officer, Dalhin ninyo sila. ako inosente. Mahal. Claire, Chloe, dapat ay nakarating na sila ngayon, hindi ba? Malapit na. Sandali, huwag mong sabihin sa akin. Bumalik na sina Claire at Chloe? Nanay, tatay. Mga anak ko, bumalik na kayo. Nanay, tatay, narito kaming dalawa para alagaan kayo. Claire at Chloe, sa wakas, nakauwi na kayo pagkatapos ng graduation. Walang tigil ang kwento ng nanay ninyo tungkol sa inyong dalawa. Siyempre namang kahanga-hanga ang mga anak kong babae. Sino pa ba ang ipagmamalaki ko? Claire, ngayong hapon, magkakaroon ng Zenith Corp ng press conference. Handa ka na ba? Relax lang, tatay. Nag-aral ako sa abroad at nakakuha ng 2 degree sa International Trade at Management. Sisiguraduhin kong ang Zenith Corp ay lalong tataas ang antas. Ang galing, Claire! Chloe, talaga bang desidido kang sumali sa Institute ng Pananaliksik para sa lihim na pananaliksik? Kung ganoon, hindi na kita masyadong makikita. Tatay, pinag-aralan ko ang larangang ito para maglingkod sa ating bansa. Huwag kang mag-alala. Tatawagan kita araw-araw. Pangako. Mabuti naman. Kain muna tayo. May press conference tayo ngayong hapon. Tama. Sinabihan ko ang katulong na lutuin. Ang lahat ng paborito ninyong pagkain. Tara na. Tulungan ninyo po kami, mga mabubuting tao. Ang tatay ko, ang kapatid ko, at ako. Ipinanganak kaming ganito. Bigyan ninyo po kami ng kahit ano. Ilang araw na kaming hindi nakakakain ng maayos. Stella? Anong ginagawa mo dito? Ikaw pala? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya nga tayo nasa ganitong kalagayan ngayon. Tumahimik ka. Kung hindi kami ng kapatid ko ang nagpasyang patuloy kang alagaan, matagal ka ng patay sa kalsada. Honey, pakinggan mo muna ako. Nasa ganito tayong kalagayan dahil sa kanya. Tawagin mo siyang G. Vance. Kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, iiwan kita rito ngayon din. Sabihin mo, G. Vance. G. Vance, Ma'am Evelyn. Anong ginagawa ninyo rito? May inasikaso lang ako sa kumpanya. Stella, bakit mo dinala ang kapatid mo at ang tatay mo rito para mamalimos?
Inaresto siya ng pulis noong araw na iyon. Sinubukan niyang tumakas at nabangga ng kotse. Napilay ang kanyang paa. Ngayon, hindi na siya makapagtrabaho. Kami ng kapatid ko ang kailangang magpalabas sa kanya rito para lang mamalimos ng makakain. Hindi ba kayo inaalagaan ni Samantha? Inaresto siya at ikinulong din noong araw na iyon. Natakot na makulong sina lola at lolo, kaya nagbitiw sila sa buhay sa bahay. Siya na lang ang natira. At ngayon, kami ng kapatid ko ang kailangang mamalimos para mapakain siya. Vance. Luna, halika rito. Vance, ito ang pendant na hiyas na ibinigay ninyo sa amin noong graduation. Hindi namin ito ipinagbili. Itinago namin ito hanggang ngayon. Claire, simula ngayon, bigyan mo ang dating kaklase mo rito ng 100 piso bawat buwan. Ituring mo na lang itong tulong. Tatay, Vance. Vance, maraming salamat po. Kami ng kapatid ko, kung hindi dahil sa inyo, matagal na sana kaming namatay sa gutom doon. Hindi ko inakalang handa pa rin kayong tulungan kami. Tumayo ka. Hindi ako makakatayo. Sabi ko, tumayo ka. Tumayo ka. Vance, maraming salamat po talaga. Itong 100 pisong ito, titiyakin naming magtatagal ito. Anong tinitingnan mo? Magpasalamat ka kay Vance. Salamat, Vance. Iniligtas tayo ni Vance. Lumuhod kayo at yumukod. Yukod. Sige, tama na yan. Vance, hindi namin kayo masuklian ng utang na loob. Kung hindi dahil sa inyo, namatay na sana kami sa gutom sa kanal. Vance, seryoso ako. Salamat. Salamat. Vance, habang idinaraos ninyo ang press conference ngayong araw, ano ang tumatakbo sa inyong isipan? Masayang masaya ako at talagang sabik. May mahalagang aking iaanunsyo ngayong araw. Pagkatapos ng 4 na taon ng matibay na paglago, ang Zenith Corporation ay naging isa sa mga nangungunang korporasyon sa buong Oak Haven. Kaya ngayon, ipinagmamalaki kong ipahayag na ang anak namin ni Evelyn, si Claire Vance, ay opisyal na mamamahala sa lahat ng operasyon ng Zenith Corporation. salamat sa inyong lahat, mga tagapahayagan. Ako'y nangangako, pamumunuan ko ang Zenith Corporation patungo sa isang makinang na kinabukasan. Ang anak kong babae ang general na manager ng Zenith Corporation. Ang pangalan niya ay Claire Vance. At ang isa ay isang napakagaling na mananaliksik. Ang pangalan niya ay Chloe Vance. Ha ha ha. Mahal! Oh, mahal. Hehe. Saan ka pupunta, mahal? Anak ko. Ganito na kalaki ang anak ko. Magandang babae. Anong ginagawa mo? Nanay, tatay, Claire, wala na sila. Tara na. Lumaki na ang anak ko. Happy na ngayon ang anak ko, hehe. Lumaki na talaga ang anak ko. Happy ang anak ko. Claire ang pangalan niya. Pangkalahatang tagapamahala ang anak ko. Tatay, pupunta tayo sa restaurant na nagustuhan mo noong nakaraan ha? Sige. Tatay, kumusta naman itong relo? Bibilhin ko ito para sa iyo. Ang tiyaga mo nitong mga nakaraang araw, mahal. Pag-uwi natin, mamamasahe kita. Sulit naman ang lahat. Sa tingin ko ito ang tunay na kahulugan ng tahanan